Walang katulong na nakalapit sa anak ng milyonaryo, hanggang sa dumating ang bagong katulong na gumawa ng imposible. Sabi nila, imposible ang anak ng milyonaryo. 17 katulong na ang sumubok at nabigo. Isang 4 na taong gulang na bata, basag na ayaw magpalapit kanino man. Ngunit dumating si Grace. Isang simpleng katulong na nakakita sa likod ng kanyang sakit. Isang sandali sa kusina, isang pares ng nakaluwag na sapatos, isang gawa ng pagmamahal na nagbago ng lahat magpakailanman. Bago tayo magsimula, sabihin sa mga komento kung anong oras na at saan kayo nanonood. Simulan na natin. May 0 sa bank account ni Michael Harrison, ngunit lubos na hungkag ang kanyang puso. Ang 35 anyos na negosyanteng ito ay may napakalaking mansyon, nag-ipon ng mamahaling kotse na parang laruan, at araw-araw ay nakasuot ng mga damit na espesyal na tinahi para sa kanya. Ngunit wala ni isa sa kanyang yaman ang nakalutas sa problemang pumipigil sa kanyang pagtulog gabi-gabi, ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Daniel, na tila hindi maabot gaano man karaming pera ang ginastos ni Michael para tulungan siya. Si Daniel ay isang magandang bata na may kayumangging buhok at maliwanag na mga mata. Nakasuot siya ng maliliit na business suit na kapareho ng sa kanyang ama, laging mukhang maliit na milyonaryo. Ngunit sa likod ng inosenteng mga mata ay isang batang nalunod sa kalungkutan. Namatay ang kanyang ina noong siya ay 2 taong gulang pa lamang. Simula noon, naghire si Michael ng 17 katulong para alagaan siya. 17 babae ang nagsikap, ngunit wala ni isa ang nakayanan si Daniel. Ayaw niyang magpalapit kanino man. Sumisigaw siya kapag sinusubukang bihisan. Itinatapon ang pagkain sa buong silid. Tumangging magpatali ng sapatos, magpahugas ng mukha, o magpahawak ng kamay. Lahat ng katulong ay nagbitiw sa loob ng 2 linggo, ang ilan ay umiiyak pa habang lumalabas ng pinto. Hindi ko na kaya, Ginoong Harrison, sabi ng huling katulong, nanginginig ang boses. Kailangan ng anak ninyo ng higit pa sa maibibigay ko. Hindi ko alam kung ano ang kailangan niya, pero hindi lang basta katulong. Mag-isa si Michael sa kanyang malaking bahay ng gabing iyon, pinagmamasdan ang anak mula sa pintuan ng silid. Nakaupo si Daniel sa sahig, yakap ang tuhod, umiindayog pabalik-balik. Hindi siya umiiyak. Hindi na siya umiiyak kailanman. At iyon ang pinakanakakatakot para kay Michael. Kinabukasan, muling tumawag si Michael sa ahensya. Kailangan ko ng taong hindi susuko, sabi niya, pagod na pagod. Wala akong pakialam sa gastos. Ginoong Harrison, maingat na sagot ng manager na ipadala na namin ang pinakamahuhusay naming tao. Marahil kailangan ng anak ninyo ng therapist, hindi katulong. Padalhan niyo pa ako ng isa. Isa na lang. Tahimik ang manager sandali bago nagsalita. May isang babae. Grace ang pangalan niya. 28 taong gulang, bagong lipat sa lungsod. Wala siyang karanasan sa mayayamang pamilya, pero may kakaiba sa kanya. Hindi ko maipaliwanag. Padalhan niyo siya, sagot ni Michael. Kinabukasan, dumating si Grace sa pintuan ng mansyon. Isa siyang babaeng may maamong mga mata at banayad ng ngiti. Nakasuot ng simpleng asul na uniforme ng katulong na may malapad na apron, dala ang maliit na bag ng kanyang mga gamit. Binuksan ni Michael ang pinto at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ikaw ba si Grace? Opo, Ginoo, sagot niya ng marahan. Sinabi ba ng ahensya ang tungkol sa anak ko? Sinabi nila na isa siyang espesyal na bata na dumaan sa matinding sakit. Nagulat si Michael. Ang ibang katulong ay tinawag si Daniel na mahirap, imposible, o wala sa kontrol. Ngunit tinawag ng babaeng ito na espesyal. Magbibitiw ka rin tulad ng iba, sabi ni Michael, hindi para mang-insulto kundi para magsabi ng totoo. Hindi nagpapalapit si Daniel kanino man. Baka naghihintay lang siya ng taong nakakaintindi ng kanyang wika, sagot ni Grace. Wika. Halos hindi siya nagsasalita. Malungkot na ngumiti si Grace. Ang sakit ay isang wika, Ginoong Harrison, at ang mga batang nag-iisa ay matatas magsalita nito. Hindi alam ni Michael ang isasagot. Binuksan na lang niya ng mas malaki ang pinto at pinapasok siya. Sa unang 3 araw, hindi sinubukan ni Grace na hawakan si Daniel. Pinagmamasdan lang niya. Nilinis ang bahay, nagluto ng pagkain, at sa tuwing malapit siya sa bata, mahina siyang humuhuni ng mga lumang awit na itinuro ng kanyang lola.
Malalambot na himig na parang sikat ng araw na pumapasok sa mga silid. Napansin ni Daniel. Sumisilip siya mula sa likod ng mga kasangkapan, ang maliit na mukha puno ng kuryosidad. Sa ika-4 na araw, naglilinis si Grace sa dining room nang pumasok si Daniel. Nakatayo siya sa kanyang maliit na itim na suite, nakatitig sa kanya. Patuloy si Grace sa paglilinis, ngunit mahina niyang sinabi, kumakanta sa iyo ang mommy mo, hindi ba? Lumaki ang mga mata ni Daniel. Walang sinuman ang nagsasalita tungkol sa kanyang mommy. Kumakanta rin sa akin ang mommy ko, patuloy ni Grace, hindi siya tinitingnan, patuloy lang sa pagpupunas ng mesa. Nang mamatay siya, akala ko hindi ko na maririnig ang musika. Lahat ay naging tahimik. Sobrang tahimik. Lumapit ng isang hakbang si Daniel. Pero naalala ko ang isang bagay, sabi ni Grace, bahagyang nanginginig ang boses. Ang mga taong mahal natin, iniiwan nila ang kanilang mga awit sa ating mga puso. Kailangan lang nating makinig ng mabuti. Hindi ko na marinig ang mommy ko, bulong ni Daniel. Ang unang mga salita niya sa loob ng maraming linggo. Tumingin na si Grace sa kanya. Basa ng luha ang kanyang mga mata. Alam ko, anak. Alam ko kung gaano kasakit. Kinagabihan, hinayaan ni Daniel na si Grace ang magtabon sa kanya ng kumot. Wala siyang sinabi, ngunit hindi niya siya itinulak palayo. Isang hakbang na pasulong. Pinagmamasdan ni Michael mula sa pintuan, ang kanyang puso sabay na nababasag at naghihilom. Tumutugon ang anak niya sa babaeng ito sa paraang hindi pa niya nagawa kailanman, kahit sa kanya mismo. Lumipas ang mga araw. Hindi kailanman pinilit ni Grace si Daniel. Inilalabas lang niya ang mga damit at sinasabi, nandito ang mga ito kapag handa ka na. Inilalagay ang pagkain sa mesa at sinasabi, walang pressure. Kapag nagutom ka lang. Binigyan niya si Daniel ng mga pagpipilian, kontrol, kapangyarihan sa sarili niyang maliit na mundo. Dahan-dahan, nagsimula si Daniel na gawin ang mga bagay ng mag-isa. Nagbibihis siya. Kumakain ng kanyang pagkain. Pati ngipin ay nagsisipilyo ng hindi pinapaalala. Ngunit hindi pa rin niya hinahayaan na may magtali ng kanyang sapatos. Isang gabi, nagho-host si Michael ng business dinner sa kanyang mansyon. 6 na lalaking nakasuot ng mamahaling suite ang nakaupo sa mesa, pinag-uusapan ang $1,000,000 na mga deal. Perpekto ang dining room, puting tablecloth, kristal na baso ng alak, lahat kumikislap sa linis. Nasa kusina si Grace nang marinig ang maliliit na yapak. Pumasok si Daniel, nakaldraging ang mga paa, nakalugay ang sintas ng sapatos. Anong problema, sweetheart? Tanong ni Grace. Sabi ni Daddy kailangan kong makilala ang mga importanteng tao, sagot ni Daniel, nakatingin sa sahig. Pero ang sapatos ko di. Agad na naintindihan ni Grace. Natatakot ang bata na mapahiya, natatakot na mabigo ang kanyang ama. Walang pag-aalinlangan, tinanggal ni Grace ang dilaw na gwantes at lumuhod sa sahig. Halika, baby, bulong niya. At laking gulat nila pareho, lumapit si Daniel. Tumayo siya habang ang babaeng ito, na 2 linggo pa lang niyang kilala, hinawakan ang kanyang sapatos. Nanginginig ang mga kamay ni Grace habang itinatali ang sintas, hindi dahil kinakabahan, kundi dahil alam niya ang kahulugan ng sandaling iyon. Ibinigay ng bata ang kanyang tiwala, ang pinakamahalaga, pinakabasag na tiwala ng isang batang nawalan ng lahat. Tapos na, bulong niya matapos itali ang pangalawang sapatos. Ngunit hindi umalis si Daniel. Nakatingin lang siya kay Grace, puno ng tanong ang mga mata. Bakit hindi ka umaalis tulad ng iba? Mahina niyang tanong. Parang nadurog ang puso ni Grace. Hinaplos niya ang pisngi ng bata. Dahil hindi ka problema na dapat ayusin, Daniel. Isa kang taong dapat mahalin. At hindi ako aalis. Promise, bulong ng bata. Promise, sagot niya. Eksaktong sandaling iyon, pumasok si Michael sa kusina. Natigilan siya. Naroon si Grace, nakaluhod sa sahig, nakasuot ng asul na uniforme, nakatali ang sapatos ng kanyang anak. At si Daniel, payapa, nagtitiwala, hinayaan siyang tulungan. Nabigla si Michael, hindi makapaniwala. 2 taon, 17 katulong ang nabigo. Ngunit ang babaeng ito, sa loob ng 2 linggo, nagawa ang imposible, naabot ang batang hindi maabot. Tumingala si Grace at nakita si Michael. Handa na siya para sa hapunan, Ginoong Harrison, sabi niya kalmado.
Tumingin si Daniel sa kanyang ama, tapos bumalik kay Grace. At ginawa ng bata ang isang bagay na nagpaluha kay Michael, hinawakan niya ang kamay ni Grace. Pagkatapos ng hapunan, nilapitan ni Michael si Grace. Paano mo nagawa? Tanong niya, nanginginig ang boses. Wala akong espesyal na ginawa, sagot ni Grace. Huwag mo akong lokohin. Nakita kong hinayaan niyang itali mo ang sapatos niya. 2 taon na, walang nakahawak sa kanya. Ano ang ginawa mo? Humarap si Grace, seryoso ang mga mata. Nakikita ko siya. Hindi bilang problema, hindi bilang mahirap na bata, hindi bilang mayamang batang kawawa. Nakikita ko siya bilang batang wasak ang puso dahil nawalan ng ina at hindi niya maintindihan kung bakit lahat ay umaalis. Kaya nagpa siya akong manatili. Nagpa siya akong makita siya. Tumulo ang luha ni Michael. Sinusubukan kong makita siya. Ama niya ako. Sa respeto, Ginoong Harrison, sinusubukan mo siyang ayusin. Magkaiba iyon. Parang suntok sa sikmura ang mga salita, ngunit totoo. Ginastos niya ang pera para ayusin ang anak, ngunit ang kailangan ni Daniel ay taong tatabi sa kanyang sakit. Turuan mo ako, bulong ni Michael. Turuan mo akong abutin ang sarili kong anak. Ngumiti si Grace, isang ngiting nagliwanag sa buong silid. Ginawa mo na ang unang hakbang, Ginoong Harrison. Nagtanong ka. Mula noon, nagbago ang lahat. Nanatili si Grace, hindi lang 2 linggo o 2 buwan. Naging bahagi siya ng pamilya. Tinuruan niya si Michael kung paano makinig sa katahimikan ni Daniel, kung paano basahin ang maliliit na kilos, kung paano maging present nang hindi nanggigipit. At si Daniel, ang batang nakasuot ng maliit na itim na suit, nagsimulang mamulaklak tulad ng bulaklak na matagal nang naghihintay ng tamang panahon. Muli siyang tumawa. Muli siyang naglaro. Muli siyang nagpahog. Isang umaga, makalipas ang 6 na buwan, bumaba si Michael at nakita sina Daniel at Grace sa kusina, gumagawa ng pancake. Pareho silang balot ng harina, nagtatawanan. Daddy, tinuturuan ako ni Grace mag-flip ng pancake, sigaw ni Daniel. Pinagmamasdan ni Michael ang anak, tunay na masaya, tunay na buhay. At naalala niya ang sandaling iyon sa kusina, nang lumuhod ang isang simpleng katulong at ginawa ang hindi magawa ng 17 iba pa. Hindi niya ginawa ang imposible. Ginawa niya ang mas simple at mas mahirap, minahal ang batang akala niya hindi na kayang mahalin. At iyon ang nagbago ng lahat.